Hello, what's up mga kabulol? It's me again, I'm back, Christoph TV channel po mga kabulol. So for today's video po, ang topic po natin ngayon, ano po ba yung sincere na tinatawag dito sa South Korea? At paano po maging isang sincere workers dito sa South Korea? So bago po natin umpisahan yun, kung bago po ako sa channel ko, huwag niyo po sana kalimutan i-like, subscribe at hit niyo po yung notification bell para ma-notify ko po kayo sa mga upcoming videos na ina-upload ko. So ano pang hinihintay nyo? Huwag na po kayo magpatumpik-tumpik pa, subscribe na po. Kabulol, meron na po akong gustong i-share sa inyo. Sa mga EPS po dyan na kagaya ko, ano po yung naaalala nyong mga moments po ninyo nung mahawakan nyo po ito? Sa mga bago po dyan na aspiring OFW dito sa Korea, pag nakuha na po ninyo to, ibig sabihin, isang hakbang na lang makakarating na po sa Korea. Kasi binibigay po to, itong jacket na to, pag meron ka ng flight details, meron ka na pong flight briefing bago kayo umalis, ready na lahat ng mga papel mo. So ito yung pinakalas na pupunta ka sa POEA para sa briefing at ibibigay po nila to. May kasama po to. Ito pa. Ito po yung binibigay nila sa flight briefing, yung pangalan mo, company mo, tsaka yung registration number mo. Ayan po. Dalawa po to, isa para po sa iyo. Ganyan po. Isa naman lalagay dun sa luggage mo, dun sa maleta mo. Para alam mo yung yung maleta mo may pangalan niya kasi pare-pareho yung mga maleta natin, may kapareho tayo. Kaya dalawang binibigay nilang ganito. Lola, sa tuwing nakikita ko po itong aking jacket na po ito, bali pangalawa na po to. Yung pong una ko, hindi ko na alam kung saan ko po nalagay. Pero pagkakalam ko nasa Pilipinas po. Ito pangalawa na po to, nung sincere po ako, binigay po ulit sa akin to. Bali, pangalawa na po. Pinatago ko po to dahil remembrance po to, hindi ko na po sinusot. Dahil ito lang po yung magpapatunay nung hirap na pinagdaanan namin, o pinagdaanan ko bago ako makarating ng Korea. Isang katerbang pila, puyat, pagod, gutom, stress. Isipin mo, mag-exam ka, napakadaming tao, hindi lang siguro 20,000 lahat, buong Pilipinas yung nag-apply nun para makapag-take ng exam. So pipila ka, madaling araw pa, yung iba makikita mo lang doon na sila natutulog. Kaya grabe yung pinagdaanan namin. So hindi ko malilimutan to. Kung nanonood ka ngayon sa Karing EPS, mag-comment down below ka para ma-shoutout kita kung ano yung karanasan mo nung mag-apply ka rin katulad ko sa South Korea. Pinlex ko lang para naman magka-idea yung mga kababayan natin papunta dito sa South Korea. So mga kabulal, mag-proceed na po tayo sa ating main topic. Meron lang akong kaibigan at mga medyo kakilala sa Pilipinas, nagtatanong sila, ano daw yung sincere sa EPS? So ito, lilinawin ko lang, hindi ang tanong kung ano yung sincere, dapat ang tanong niya, paano maging isang sincere. Kasi ang isang sincere worker dito is isa itong pribilehiyo na binigay ng gobyerno ng South Korea para sa mga OFW na nakapagtrabaho ng 5 taon sa isang company lang. Ibig sabihin, hindi sila nagpa-release, hindi sila lumipat ng ibang company, ng ibang factory. Tinapos nila yung kontrata nila ng 5 taon kung saan yung pinirma nilang kontrata sa Pilipinas pumirma tayo ng kontrata sa POEA. Yun. Natapos nila yun sa loob ng 5 taon dito sa South Korea. So ang pinaka-reward ng nila dito, Korean government nila at yung employer niya, bibigyan siya ng panibagong another 5 years. Nasa kanya yun, nasa sa atin yun kung gusto pa natin bumalik o hindi. Pero hindi ganun kadali yun. Dapat gusto ka rin ng amo mo. Kasi kahit anong pilit mong gusto mong maging isang sincere, kung ayaw naman ng sadyang mo, ng amo mo, wala ka rin magagawa. Pagiging isang sincere worker, ang ibig sabihin nito, mapapagaan mo o mapapadali yung buhay mo yung buhay mo para bumalik dito. Ibig ko po sabihin, less hassle, less stress, less pagod, less hirap.
So, ang gagawin mo lang, kapag sincere worker ka, bago matapos ang honor before na umuwi ka ng Pilipinas, pupunta ka sa migrant dito, kung saan po yung ano nila rito, aaskasuin na ng sekretary nyo, kaya ng company ninyo, yung mga papers mo para sa pagbalik mo. So, gagawin mo na lang, pag uwi mo sa Pilipinas, may dala-dala ka ng kontrata. Pagdating mo sa Pilipinas, dapat bago ka makaisang linggo, sa pagka-uwi mo sa Pilipinas, makapag-report ka ng POEA, maibigay mo yung copy ng kontrata mo, tsaka yung Xerox copy ng passport mo. Ganun lang yung gagawin mo. Pagkatapos na maghintay ka na lang, tingnan mo lang sa website ng POEA kung nagkaroon ka na ng visa, kung meron na nandun na yung visa mo. Yung sa akin, napaga po yung visa ko dahil 3 months po yung bakasyon ko. So, 1 month and 3 weeks yata, nandyan na po yung visa ko eh. So, ang ginawa ko po noon pumunta ako ng POEA dahil gusto ko pong magpasko sa Pilipinas noon eh. Nag-report ako, sabi ko, gusto ko munang magpasko. Eh, sabi ng POEA, nasa employer ko daw yun kung babawiin niya yung visa ko o hindi. Pero, ayun, kahit paano naman nagkasundo kami ng amo ko. Well, na-share ko lang po sa inyo. So, ganun lang po yung gagawin niyo. Pagka nabigyan niyo ng kontrata niyo sa POEA, pag nakita niyo yung visa niyo sa POEA, then magpo-proceed kayo ng medical, magpapas kayo. Ang medical po kasi, ang expiration niyan is 3 months lang. So, meron kang 3 months sa Pilipinas na bakasyon mo bago ka bumalik ulit. Pag hindi ka lumagpas ng 3 months, valid pa yung medical mo. Ngayon, pag lumagpas ka, magpapamedical ka na naman ng panibago. O katulad na sinabi ko, bago ka masinsir, kailangan tapusin mo yung 5 years contract mo sa first company mo, wala kang release, tsaka higit sa lahat, nagtatrabaho ka ng maayos, kasundo mo yung mga amo mo, alam mo yung trabaho mo, wala kang maraming reklamo, pumapasok ka on time, para kahit paano mapansin ka ng amo mo at mabibigay niya yung karapat dapat sa'yo kung gusto ka niya at kung gusto mo rin na bumalik pa ulit. Pero para sa akin naman, alam ko naman siguradong igagrab ng mga Pilipino yung opportunity na yun eh. Kasi ang isang OFW na sasuggest ko po sa inyo, kailangan yung i-grab yung opportunity na another 5 years kung natapos nyo na po yung 5 years. Paano masabi? Bakit ko po nasabi yun? Kasi ang Pilipino, ako, pinagdaanan ko po to based on my experience po. Siyempre, pag nasa Pilipinas ka, nag-aaral, dapat meron kang full time ka sa pag-aaral, pagre-review ng Korean language, dahil napaka-importante yan. Yan po yung unang-unang steps bago ka makarating dito sa Korea, kailangan mong maipasa yung exam nila. So, siyempre, nangungutang ka na dyan. Medyo hindi ka na pumapasok kung nagtatrabaho ka man. Yung pag-process mo ng mga papel mo, papers mo, tapos pag-rent ng computer ng computer shop, kung wala kayong internet sa bahay, wala kayong computer, siyempre gumagastos ka sa pag-asikaso mo ng mga requirements na dapat mong gawin. Siyempre, sabi nga nila hinahanap mo yung swerte mo, kailangan gumastos ka. So, siyempre, mangungutang ka hanggang sa pasa mo yung exam mo, hanggang sa magbabayad ka na ng plane ticket, magpapamedical ka na. Siyempre, gagastos ka. Siyempre, ang mangyayari nun, uutang ka. Papatulan mo na kahit 5-6. Siyempre, kapit sa patalim, kailangan na dahil alam mo sa sarili mo, once na nakarating ka ng Korea, mababayaran mo yun. So, bale ako kasi, based on my experience, hindi lang ako, lahat ng mga kakilala ko siguro, yung unang 5 years nila, yung isang taon nila, alos ipambabayad lang nila ng utang nila sa Pilipinas. Kasi pagdating mo dito sa Korea, hindi naman lahat ng sahod mo, ibabayad mo lang ng utang. Siyempre, dahan-dahanin mo yun. So, sabihin na natin 1 year. Diba? O tapos yung remaining na 4 years, kung may plano kang magpa-renovate ng bahay, bumili ng lupa, so yun, dun mapupunta yun dun sa 5 years na unang kontrata mo. So kaya nasabi kong i-grab mo yung another 5 years, yun naman another 5 years na to, yun yung magiging puhunan mo naman kung may balak kang magnegosyo sa Pilipinas. Siyempre, nakabayad ka na ng utang mo, nakabili ka na ng bahay mo sa unang 5 taon. So siyempre, yung another 5 years naman, gagawin mo naman yun, magsisave ka na sa bangko, kaya mag-invest ka, lupa, ganyan. Yan yung gagawin mo puhunan sa trabaho mo. Para pag umabot ka na sa comfort zone mo, comfort zone yung ibig ko sabihin, pag may edad ka na, 40 plus ka na, mga going 50 plus ka na, medyo wala nang tatanggap na trabaho sa'yo dahil may edad ka na. Lalong-lalo na sa atin, may mga age limit, tsaka sa mga ibang bansa, di ba? Pag nasa comfort zone mo na, kung may pera ka, pwede mong ikutin yun, bumili ka ng tricycle, ipa-boundary mo, basta't kahit meron ka lang dumadating sa pang-araw-araw. Kaya, highly recommended ko sa inyo, kung sakaling may opportunity ibibigay sa inyo ng another 5 years, i-grab nyo na.
Yan ang kagandahan ng sincere ka. May another 5 years ka para makapag-ipon ka. Alam niyo po, ang pagtupad sa pangarap natin, wala pong shortcut yan. Walang madali, walang easy way. Lahat dadaan ka sa pinakamahirap, sa pinakamababa bago ka umakyat sa taas. Kaya tiyaga lang, ang may sasuggest ko kung bago ka sa trabaho mo, magtiyaga ka hanggang 1 taon. Kasi pagdating mo sa Korea kasi, ang mga Koreano kasi, dahil nga hindi pa nila alam yung ugali mo, nag-a-adjust pa kayo sa isa't isa, palamura, palasigaw, ganyan lang talaga sila kasi ako naranasan ko na yun sa 1 taon ko rito Kulang na lang, umuwi ako ng Pilipinas Pero nung tumatagal, nakikilala ka nila kung ano, bilang kung sino ka. Magugustuhan ka rin ng Koreano. So, wag mong isipin na ayaw nila sa'yo, uwi ka na, o magpa-release ka. Basta may sasuggest ko sa'yo, kahit 1 taon lang. Kasi hindi mo naman kailangan magpa-release ka agad. Kung may utang ka, binabayaran mo yun. Tapos pag nagpa-release ka, kung bago ka pa lang dito, kung 2 months ka pa lang, 3 months, kailangan mo ng pera. Kasi pag naghanap ka ng trabaho rito, kakailanganin mo ng pera sa pagkain mo. Siyempre, wala ka naman kasiguraduhan kung saan ka pupunta rito. May mga shelter dito, pero iba pa rin yung may pera ka. Diba? Kaya kung gusto mo magpa-release, after 1 year, magtrabaho ka muna dyan, magtiis ka muna, hanggat pwede, baka malay mo, magbago yung hihip ng hangin, magbago yung desisyon mo. Ganun kadali yung sincere. Hindi mo na kailangan mag-exam, hindi mo na kailangan pumila, hindi mo na kailangan kumuha ng police clearance, NBI, kung chechebrete, kung ano yung dapat mong, hindi mo na rin kailangan mag-aral ng Korean language sa muli dahil pahirap yung ngayon na pag-apply ngayon. So, yun ang kagandahan ng isang sincere workers. Kumbaga pag uwi mo, report ka lang ng POEA, hintayin mo yung visa mo, pag nandyan yung visa mo, o kumuha ka na ng requirements sa POEA, bibigay sa'yo, magbabayad ka ng plane ticket mo, may magpa-flight briefing ka, yun, ganun kadali. Tapos, alis ka na. Walang maraming yun ang kagandahan ng isang sincere workers. Pero ang may sasuggest ko po sa inyo, kung sakaling gusto ka ng amo mo, i-grab mo na yung opportunity na binibigyan niya ulit sa'yo. Lagi niyo pong tatandaan, ang opportunity na dumadating sa buhay natin, minsan lang po yan. Hindi na po yan mauulit, wala nang kasunod. Kaya i-grab nyo na po hanggang may opportunity hanggang may opportunity pa po tayo. Overall, sana kahit papano may natutunan po kayo, nalinawan kayo sa mga explanation ko about sa sincere workers at saka yung mga pinagdaanan kong hirap bago kami makalis dito, pagtungtong dito sa Korea. Lagi ko po sinasabi, paulit-ulit ko sinasabi sa inyo sa mga video ko, kung pinanganak po tayong mahirap, hindi po kasalanan ng mga magulang natin yon. Pero pag namatay kang mahirap, may kasalanan na po kayo nun. Tsaka always saying na sharing is caring. So hanggang sa muli, hanggang dito na lang po yung aking video. Tatapusin ko na po dito to. Magkita-kita po tayo sa next video ko. So, annyeonghaseyo. Sorry, it's DJ.